tayo sa ating tatalakayin, ang opisyal na wika o wikang pambansa. Alam naman natin na ito ay kilala bilang pangkahalagang medium ng komunikasyon sa isang bansa. Kadalasan, ito ang wikang ginagamit natin sa pang-araw-araw. Katulad ng sa pamumuhay, sa pamayanan sa isang bansa. Ito ay na isang wikang magiging daan sa pagkakaisa at pag-unlad ng ating bansa. Bilang simbolo at kaunlaran, dahil din dito, nagkakaroon tayo ng pagkakaintindihan, pagkakaunawaan sa mga tao sa ating kapaligiran. Ginagamit din ito sa opisyal na komunikasyon ng estado ng kanya-kanyang mamamayan at ibang bansa sa daigdig. Bago maging opisyal ang isang wika, maraming pag-aaral ang sinagawa upang malaman kung ano ang pinakakarapat-dapat ng wika para sa ating bansa. Tiniyak ng gobyerno na tama ang pagpili ng wika para sa buong kapuluan at nagbigay daan ito sa pamamagitan ng pagsaalang-alang ng iba't ibang salik. May walang pangunahing wika sa Pilipinas. Ito ay Tagalog, Cebuano, Ilocano, Bicol, Hiligaynon, Samar Leyte o Waray, Pampango o Kapampangan, at Pangasinan o Pangalato. Ito ang mga 8 pangunahing wika na kadalasan ay ginagamit ng maraming tao. Ito rin ang wikang pinagpilian na maging wikang pambansa sa Pilipinas. Ang siniping probinsya naman sa Saligang Batas ng 1935 ay pinaglaban ng mga delegado ng Konbensyong Konstitusyonal na hindi Tagalog na sina Felipe R. Jose sa Mountain Province, Wenceslao Q. Binson sa Camarines Norte, Thomas Confessor sa Iloilo, Hermenegildo Villanueva sa Negros Oriental, at si Roberto Romualdez sa Leyte naman. Ang kasunod na bahagi ay ipagpapatunay ni Binibining Enrile. Ayan. Ayon naman sa dating Pangulong Manuel L. Quezon sa kanyang talumpati noong unang pambansa assembly noong 27 ng Oktubre 1936, hindi na dapat ipinaliwanag pa na ang mga mamayang may isang nasyonalidad at isang estado ay dapat magtaglay ng wikang sinasalita at nauunawaan ng lahat. Ayon sa kanya, nararapat na lamang magkaroon ng isang wikang sinasalita at naglalaman ng lahat upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pagkakaintindihan ng isang partikular na lugar. Dahil naman sa batas ng Commonwealth bilang 184 na itatag ang suriang wikang pambansa noong Oktubre 13, 1936 na binuo ng saligang batas ng Pambansang Assembly upang mag-aral ng dialekto na pangkalahatan para sa layuning magpaunlad at magpatibay ng isang pambansang wika batay sa isa sa mga umiiral na wika. Sa pagpili ng isang wikang pambansa, ibinatay ito sa pag-unlad ng istruktura, mekanismo at panitikan na pawang tinatanggap at ginagamit ng malaking bilang ng mga Pilipino. Sa madaling salita, pinili ang Tagalog bilang batayan ng bagong wikang pambansa sa ilalim ng pamumuno ni Jaime C. Rivera na taga Samar Leyte. Ang mga kanabibilangan nito ay sina Santiago Ponasher, Pelimon Soto, Casimiro F. Perfecto, Felix S. Salas Rodriguez, Haji Boto at Cecilio Lopez. Tampok sa pagpili ng Tagalog, ang pagkilala rito na ginagamit ito ng karamihan bilang
Mamamayan, bukod pa ang mga kategoryang pananaw ng mga lokal na nagpapahayag ng publikasyon at panunulat. Ngayon naman, karagdagan sa mga tinalakay ni Binibining Imbile, magdako na tayo noong panahon ng Disyembre, 13, 1937. Dito, tinalakay kung saan sinang-ayunan naman ng batay sa kautosang tagapagpaganap bilang 134 na pinagtibay ang Tagalog kung saan bilang batayan ng wikang pambansa ng Pilipinas. At samantalang noong Disyembre ika-30, 1937, pinili at ipinroklama naman ng Pangulong Quezon ang Tagalog bilang batayan ng bagong pambansang wika. Ayon sa kanyang mensahe, walang pinakamahalagang sinang-ayunan ang tao kundi ang pagkakaroon ng kamalayan tungkol sa pakikiisa sa bansa. At bilang bayan, hindi tayo magkakaroon ng higit na kamalayan kung walang sinasalitang wikang panlahat. Ayon dito sa mensaheng ng Pangulong Quezon, dito daw tayo nakabatay kung saan walang sinumang taong magkakaroon ng kamalayan tungkol sa pagkakaisa ng bansa kung hindi natin gagamitin yung sinasalitang wikang panlahat. At dahil dito, nagkaroon tayo ng wikang pambansa na nagkaroon ng pagkakaisa. Kumbaga ay naging isa na ang ating bansa kung saan ang wikang panlahat ay na ginamit ay ang wikang Tagalog. At dito naman, sinasabing may dalawang mahalagang tungkulin na isagawa ang surian ng wikang pambansa. Ang una nito ay ang pagbuo at pagpapalathala ng Tagalog o English vocabulary at pagbubuo ng balarila ng wikang pambansa. At dahil dito, sa visa nito, ang batas na Commonwealth bilang 570, nagpatibay na ang Pambansang Asembleya noong Hunyo 7, 1940, kinilala bilang Pambansang Wikang Pilipino bilang isa sa opisyal na wika ng Pilipinas. Pagsapit noong Hulyo 4, 1946. At matapos dito, noong ika-1942 ay inihayag naman ang Komisyon ng Tagapagpaganap ng Pilipinas o ang tinatawag natin na Philippine Executive Commission. At dito naman ang ordinansa ng militar bilang 13 na nagtakda na ang kapwa Nihongo at Tagalog ang magiging opisyal na wika ng kapuluan. At sinasabi dito na yung Nihongo na nagmula sa mga Hapon at yung Tagalog ay naging opisyal siya. Kumbaga, ito na yung ginamit sa buong kapuluan. At ito rin noong panahon naman ng pagsakop ng Hapon sa ating bansa ay dito na naglaganap yung sabilitang pagpapalaganap nila ng kanilang mga kultura. At noong Agosto 13, 1950, nagpalabas na ng kautosang kalihim ng tanggapan ng edukasyon na kung tawagin natin ay Filipino. Kumbaga, ito yung wikang pambansa na tinatawag na pinasimulan ito ni Jose Romero. Si Jose Romero daw yung nagpasimula ng wikang pambansa at siya din yung nagtakda ng wikang pambansa na kung tawagin ay Filipino. Sinang-ayunan niya noong 1987. At dito sa konstitusyon na ito, nagsasaad na ang pambansang wika ay Filipino. Dito sa 1987, ang nilalaman nito ay ang komisyon na ang sinasabi ay ang pambansang wika ay Filipino. At ngayon, magdako naman tayo sa panahon noong
1,940. Pinag-utos naman dito yung wikang pambansa sa lahat ng pampubliko at pampribadong paaralan sa buong bansa. Dito, pinagtibay natin yung kautosang gamitin ang wikang Pilipino sa 115 na pagtuturo. Dito, nagpatibay ng Executive Order number 263 o ang kautosang tagapagpalaganap ng bilang 263 na nag-aatas na paggamit ng pagtuturo ng wikang pambansa sa paaralan noong Hulyo 19, 1940 po. Dito, dahil naman dito sa resolution na ito, noong bilang ika-17 noong 1970, pinagtibay ng kilusang pambansa ang lupon ng edukasyon sa paggamit ng wikang pambansa. Kumbaga, yung sinasabi dito is yung Filipino. Yung Filipino ang ginamit ng kilusang pambansang lupon sa edukasyon, ayun yung ginamit nila upang mapalawig yung paggamit ng mga pribado at saka pampublikong paaralan. At bilang wika ng panturo sa panlahat, kabilang narito lalong-lalo na ang elementarya, dito nagsimula ang paggamit ng wikang bansa bilang medium na pagtuturo sa lahat ng paaralang pang-elementarya. At ayon sa kasalukuyang konstitusyon, dito sinasabi na ang konstitusyon noong 1987 o ang tinatawag natin na Artikulo 14, Section 6 and 7, sinasabing ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang ito ay dapat payabungin at pagyabanin sa salig na umiiral na sa wika ng Pilipinas at sa iba pang mga wika. Ukol sa mga layunin ng komisyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino. At hanggat walang ibang itinadhana ang batas, Ingles ang ating gagamitin. Kumbaga, kapag walang Filipino o hindi pa ito napapatupad, maaari natin gamitin ang wikang Ingles sapagkat ito yung parang substitute o kahalili ng wikang Filipino nating mga Pilipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay may naunawaan kayo sa aming itinalakay ni Binibining Melissa at Binibining Imbile.